Okay na to. Kakabahan na naman. No? Malamang ngatugtuhod na naman itong mga ito. Sabi ni Choknat Queen, sa vlog ni Atty. Claire, peke daw ang ratings ni BP. Sino na naman ang may pakana niyan? Alam niyo na kung sino. Mga DDS. Pero ang kagandahan mga bossing, alam na ang mamamayang Pilipino na hindi po totoo yan. Kaya ang ginagawa nila, deadman na lang. Di ba, Ma'am Neng Gigi? At Eva Punsalan? Ito na po, mga kababayan. No? Makikipagtulungan daw yung palasyo para maaresto si Bongo at Bato. Yun ba talaga? Pero Interpol ano ba gagawin ng Interpol sa sitwasyong ito? Di ba iserve ang warrant of arrest ni Bongo at ni Bato de la Rosa at nung iba pang mga kasapakat mga bossing? Pakinggan natin. Naaresto pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte Marso noong nakaraang taon kahit may mga naunang pag-iitang pamahalaan na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas at kahit dumistansyang palasyo sa ICC. Kung maalala nyo mga kababayan, 2017, 2019, na po, pasok pa sa jurisdiction ng ICC yan, mga bossing. At kaya lang naman po tayo umalis, lumabas, humiwalay sa ICC kasi nalaman ni dating Pangulong Duterte na siya mismo ang pinapaimbestigahan. Di ba? O kaya sabi nung mama, ay sige, tiwalag na kami dyan sa ICC. Ganon. No? Kumbaga, sa madaling salita natakot ang mama, no? Kaya umalis. Tuloy. Ang binanggit noon ng Pangulo ay ang Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. Narinig nyo, ha? Hindi natin gagawin to hindi tayo makikipagtulungan sa Interpol dahil sa ICC o dahil may warrant of arrest ang ICC. Hindi nongga, mga bossing. No, Shiro Kanzaki. Gagawin natin to kasi dahil sa Interpol at kasama tayo, kasali tayo sa Interpol. Okay? Maliwanag mga bossing. No? Hindi dadaan sa gobyerno ng Pilipinas ang ICC kasi sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Kaso may ibang paraan. Yung ibang paraan ang pagdaan sa Interpol. Naloko na. At ganun nga yung nangyari kay dating Pangulong Duterte. Di ba, Lilia Gigi, 5038? Maliwanag, ha? Uulitin ko, isa pang ulit, mga bossing. Hindi makikipagtulungan sa Interpol dahil merong warrant of arrest ng ICC. No? Hindi, kung di, makikipagtulungan sa Interpol kasi kasama tayo sa Interpol at may pagtutulungan tayo sa Interpol. Okay? Tuloy, Pangulo. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Di ba? Kung matandaan nyo mga kababayan, nung mga panahon na pinaghahagilap po sila Alice Guo, Interpol ang tumulong sa atin. Nung si Tebes nandoon sa kung saang lugar, nakalimutan ko, ICC Interpol din po ang tumulong, mga kababayan. Alangan namang pag sila na yung may kailangan, pag sila na ang hihiling sa Pilipinas, ay hindi pwede. Hindi naman pwedeng ganun. Baka sa susunod na mga panahon, Indonesia, baka sa mga susunod na panahon, hindi na tayo tulungan yan para doon sa mga Indonesia, si Alice Guo. Sa East Timor naman o Timor-Leste, si Tebes naman Parehas tayong tinulungan ng Interpol dyan, mga kababayan. Tuloy, Pangulo. Kaya ng pangalanan sa isang dokumento ng ICC bilang kasabwat o co-perpetrator ni Duterte sa kanyang drug war, sila Senador Bongo at Bato de la Rosa. Natanong ang palasyo kung muling makikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Makikipagtulungan tayo sa Interpol but not with the ICC in the same way that... Naintindihan niyo mga DDS Pero masakit pa din sa mga damdamin ng mga DDS yan. Kasi ang ending pa din mga kababayan ay makikipagtulungan ang gobyerno para maaresto po sila. Di ba? We cooperated with the Interpol
during the arrest of the former president. Ganun po mangyayari. Yun po ang nangyari before at yan din po ang mangyayari ngayon. Okay ko po. Shout out daw kay Boy Galang TV at TY. Oh. Shout out po kay Boy Galang. Oh. Galing po yan kay Ma'am Neng Gigi. Paano yan? Bato? Bunggo? Mukhang ganun na ganun din. Pero ito lang ang masasabi ko na pagkakaiba nung kay Bato at kay Bunggo. Tingin ko, mga kababayan, kung dati, no, ang pagkakarinig ko, ano nyo na lang ako, i-correct nyo na lang ho ako, itama nyo na lang kung mali ako, no? Kung dati, ilan yon? Parang 2,000 ang numero ng mga pulis doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Nako, baka pag kay Bunggo at kay Bato de la Rosa, umabot na ng 10,000 yan. Hindi, yan din po ang sinabi ng dating buting general na si General Torrejo, mga kababayan. Pagka si Bato, dahil nga ganito, yung nakikita nila, mga nagtatago, at may posibilidad, baka manlaban ka sana. Kaya syempre, papasigurado yung mga pulis, di ba, Chi? Papasigurado yung mga pulis. Baka pag nanlamad, mga bossing, madali pa sila. Oh. Di ba? Tingin ko, siguro, naglalaro sa 5,000 hanggang 10,000 mga kapulisan ang papatayuin doon sa Senado. Pumasok na ho ba si Bongo? Mga kababayan? Kasi ang tingin ko dyan, mga susunod na mga araw, kapag yung uminit na po ng uminit, yung mga usaping ito, mga susunod na mga araw yan, di na ho papasok yan. No, magtatago na din ho yan, mga boss chief amo, sir. No, lalo na ganito yung maririnig po galing sa palasyo, mga kababayan, na makikipagtulungan sa ICC. Kung ano yung ginawa nung panahon nung kay dating Pangulong Duterte, ay ganun din ang gagawin para dito kay Bato at kay Senator Bunggo. Diba? Sabi ni Benj, uy, Biola, may ginagawa pa ako. Sabi ni Nick Candido, mauubos na, Boss Mark, ang Duterte Block. Si Chis, si Joel, si Jinggoy na ang susunod. Si Chis, si Joel, si Jinggoy. Tapos eto, Bato at baka isisin nyo na naman kay Pangulo, mga DDS, mga hinayo pa kayo. Baka sabihin nyo naman, inuubos ni Marcos yung mga Duterte Block. Samantalang yung kay Bato at kay Bunggo, 2017, 2019 pa lang, meron ng mga kaso yan. Baka sabihin nyo, si Bongbong Marcos ang may pakana niyan. Diba, Eva Yu? Ng Banbury, Western Australia. Isisisi niya naman yung mga yan. No? Tapos sasabihin na naman po, kinidnap. Natartado kayo. Kung ano-ano mga pinag-iisip ninyo. Kaya ayun mga kababayan, tingnan nyo nangyari. Kakasabi nila, kinidnap ang dating Pangulo. Ayun, hindi pinayagan yung interim release. Bakit? Kasi sa kanila pa lang po, hindi na nakikita yung pagrespeto sa ICC. Kapag pinayagan ng ICC na pakawalan, pansamantalang pakawalan yan, hindi na ibabalik yan. Kasi nga, ayan, hindi nila nirerespeto. Kinidnap. Ayun, hindi pinayagan. Sino ba naman ang magpapakawala dyan? Di ang gagawin lang niya mga yan, pag uwi, kung sa Pilipinas man, o kung saan man dadalhin, sasabihin niya, ay, hindi na po namin nirerespeto yan. No? Kinidnap nyo lang siya dati. Wala na. Sige, tuloy-tuloy lang kayo. Eto, kay Bato, kay maghanda kayo ng mga karton. Dalawang tao yung magiging karton na naman ho, mga kababayan. Di ba? Tuloy. Sabi ni Danilo Espejo, pakisundot, Boss Mark, kay George Garcia, yung kaso ni Marcoleta. Oo nga, George Garcia, naalala namin. No? Yung sa sose ni Marcoleta, ano na nangyari doon? Hindi nyo na pinansin, aba. Ang taong bayan, nag-aantay doon, ha? No? Yung pagsisinungaling ni Marcoleta doon sa kanyang sose, ha? Nanindigan din ang palasyo na hindi pagsuko sa soberanya ang pagtupad sa obligasyon ng bansa sa Interpol. Sino ba naman na nagsabi niyan? Mga DDS.
Sinusuko na ang soberanya. Hindi! Isang tao lang. Si dating Pangulong Duterte lang yung isinuko dati. Tapos ito ngayon, susunod si Bato de la Rosa at si Bongo. Tatlo lang sila. Tapos yung iba, hindi, yung iba pala, yung mga kapulisan. Ano? At alam naman natin, dati pa lang ho, mga boss chief mo, sir, 2017, 2019 pa lang ho, mga kababayan, may kaso na. Kasi nung mga panahon, nung mga yon, mga bossing ay wala. 'Di ba? Wala kang malalapitan. Hindi mo malalapitan ng gobyerno. Eh bakit mo malalapitan? O bakit paano mo malalapitan kung sila mismo yung idinidemanda mo? Di po ba? Kaya kukutusan ko isang mga DDS, kukutusan ko kayo pagka sinabi niyo na naman, naku si Bongbong Marcos. Kasi inuubos niya yung mga senador na mga DDS. No? Hindi kayo makaintindi, mga bullshit kayo. Sa ngayon, wala pa namang warrant ay nilalabas ng ICC sa mga pinangalan ng Meron na yan! Naniniwala ho ako, meron na yan. Sino dito ang naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla, mga bossing? O, taas ang kamay. Merong icon na kamay dyan, di ba? Kung di ako nagkakamali, subukan ko, ha? O, yan. O, yan. Ganyan. Sino? O, yan, di ba? Nag-comment ako. Taas ang kamay sa naniniwala kay Ombudsman Boying Remulla na itong mga ito, meron ng warrant of arrest. Yun mismo yung sinabi ni Ombudsman eh. Hindi niya naman isusugal yung kanyang pangalan dyan, no? Yung kanyang posisyon dyan na magchichismis-chismis lang. Meron na ho yan. Ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, si Ma'am Neng Gigi, si Danilo Espejo, si Viola, o Henry Victorio, lahat Tsaka hindi naman magtatago si Bato kung ano yan, kung wala yan. May mga intel din niyang mga yan. No? At alam nila na meron na talaga yan. Mga bossing. Ngayon no, mga kababayan, ang nakikita ko, Luwaton ng Cereza Force, ang nakikita ko ho dyan mga kababayan, alam nyo kung ano, pag biglang mga pumasok yan, no, sa Senado, lalo na si Bato, pag pumasok sa Senado yan, naku, biglang maa-activate na yung warrant of arrest ni Bato de la Rosa. Bagay, ang hirap po ng sitwasyon ng isang Bato de la Rosa. Ano po? Bakit? Pag hindi ka pumasok, dahil ang sabi-sabi, wala naman daw warrant of arrest, ethics complaint naman ang kaharapin mo. Kapag ka pumasok ka naman, baka biglaing gulating ka naman. Biglang mag-formation, palibutan yung Senado ng mga kapulisan, hindi ka na makaalis. Rekta ka na, diretso na, patungo ng ICC. Diba, sabi ni Ma'am Neng Gigi, may tiwala ako kay Ombudsman Boying Remulla. Tsaka ho maniwala kayo. Etong magkapatid na to, si Ombudsman Boying Remulla at si Secretary John Vic Remulla. No? Maniwala kayo. Tingin ko pinaglalaroan ng dalawa. Sorry po ako po ay humahanga sa inyong dalawa, Ombudsman Boying at Secretary John Vic Remulla. Pero ang basa ko lang po talaga, tinatakot nyo si Bato de la Rosa. Biruin mo, yung John Vic Remulla. Ang sinasabi, wala pa pong nakakarating sa amin. Hindi po namin alam kung anong warrant of arrest yan. Si Ombudsman Boying naman, may warrant of arrest. Kulang pa lang o hindi pa lang enough yung mga tatak or whatever kung ano yung kulang doon. Di ba? One call away lang yan dalawa Kuya, ano ba yung sinasabi mo? No? Kuya, meron ka ba talagang nalalaman na warrant of arrest kay Bato de la Rosa? Isang tawag lang yun. Di ba? Sabi ni Emer Santos, bago tumahol ang aso, padampot na agad madali. Anong para din manok di pa na itlog, lumuputak, naganga kamay kasalanan. Putra, guess na yan. Sir, hindi ko naintindihan actually. Bago tumahol ang aso, padampot na agad madali. Amul lang para din manok. Dali lang Ulitin ko. Bago tumahol ang aso, padampot na agad madali. Amul ng paraden manok, di pa naiitlog, lumuputak na kaya nakikipag-ganggo ang may kasala. Sandali Sir, pakiulit, no? Babasahin ko ulit.
Nahilo ako. O, tuloy muna natin to. kasabwat sa drug war. Bagamat umugong na yan laban kay Senador Bato de la Rosa, kaya Nobyembre pa siya hindi nagpakita sa Senado o sa publiko. Sayang ang pera ng taong bayan, ano? Sayang ang pera ng taong bayan. Biruin mo, kinakaltasan kayo, oh. Kinakaltasan tayong lahat. Kinsenas, katapusan, mga sweldo ninyo, may tax yan. Bibili kayo sa suking tindahan nyo, sa mga grocery, sa mga palengke, wet or dry market, may mga nakapatong na tax yan. Tapos, pampapasweldo sa mga senador. Tapos makikita natin yung senador na isa hindi pumapasok.